Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ay tunay na kumakalinga sa mga mahihirap, mga bilanggo, may kapansanan at mga nalulumbay. Ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos sa tao ay ibinubunyag sa salita at gawa ni Jesus, sapagkat siya ang kaganapan ng mga sinaunang pahayag tungkol sa pagdiligtas ng Diyos. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng salita ng Diyos. Ang natatanging pagdiriwang na ito ay nag-aanyaya sa ating lahat na ipagdiwang, ipalaganap at ibayuhin ang pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan.
lamang ang banal na tapataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entambladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan nila ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika nila. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga na kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino
sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay malugod, Panginoon ko at kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinunggo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pagsimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak
ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagdiligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, tayo po ay nagdiriwang ng linggo ng salita ng Diyos. Isang pagdiriwang tungkol sa salita ng Diyos. Kaya naman, ang ating mga pagbasa para sa araw na ito ay tumutukoy sa kung ano ang salita ng Diyos at kung ano ang nagagawa nito sa tao. Magandang malaman natin ito para malaman natin kung bakit ba natin ipinagdiriwang ang salita ng Diyos. Simulan natin sa ating ebanghelyo. Medyo hihimayin lang natin ng kaunti sapagkat kung mapapansin natin, mayroong dalawang bahagi ang ebanghelyo sa araw na ito. Una, tinutukoy nito ang dahilan kung bakit naisulat ni San Lucas ang ebanghelyo. Kinakausap ni San Lucas si Teofilo kung saan ang mabuting balita na kanyang tinanggap ay ipinapasa niya kay Teofilo. Yung natanggap ni San Lucas na mabuting balita na salita ng Diyos, ipinapasa niya kay Teofilo. Sino ba itong si Teofilo? Dalawang bagay po ang matututunan natin dito. Una, ayon sa dalubhasa ng Biblia, si Teofilo ay isang prominenteng tao na naghahangad na maging Kristiyano. Nagnanais na maging tagasunod ni Kristo. Nagnanais matuto tungkol kay Kristo. Kaya naman, itinuturo
at ipinapasa ni San Lucas ang pananampalatayang kanyang tinanggap kay Teofilo. Yung lahat ng nalalaman ni San Lucas, ipinapasa niya, ibinabahagi niya kay Teofilo. Isa pang bagay ang pwede nating malaman tungkol kay Teofilo ay yung pinagmulan ng kanyang pangalan. Ang pangalang Teofilo ay galing sa dalawang salitang Griego, Theo at Philo. Ang ibig sabihin ng Theo ay Diyos o God. Samantalang ang Philo, ibig sabihin lover o umiibig. Kaya naman, ang pangalang Teofilo ay ibig sabihin lover of God. Umiibig sa Diyos. Ito yung una nating matututunan sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Samantala, ang pangalawa, ipinakita ni San Lucas na ang kanyang isinulat ay ipinapasa niya kay Teofilo, na ibig sabihin, kumakatawan sa mga taong gustong maging Kristiyano, sa mga taong gustong matuto tungkol kay Kristo, at sa mga taong nais sumampalataya kay Kristo, at sa mga taong umiibig sa Diyos. Ito yung makukuha natin sa unang bahagi pa lang ng ating Ebanghelyo. Samantala, doon sa ikalawang bahagi, ikinuwento ni San Lucas kung paano nangaral si Jesus sa sinagoga, isang araw ng pamamahinga. Pumunta siya sa kanyang bayang nilakhan at doon nangaral. Tumayo si Jesus sa harapan ng mga tao sa loob ng sinagoga at binasa niya ang aklat ni Propeta Isaías, kung saan lahat ng kanyang binasa, lahat ng sinabi ni Propeta Isaías ay natupad sa pamamagitan ni Jesus. Natupad sa pamamagitan ni Jesus habang nakikinig ang lahat ng tao. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay katuparan ng mga gawa at buhay ni Jesus. Lahat ng nasa Biblia ay tungkol at kumakatawan sa gawa at buhay ni Jesus. Kaya naman, kung susumahin natin ang ating ebanghelyo, ang mensahe nito tungkol sa salita ng Diyos ay tumutukoy sa katuparan ng buhay at mga gawa ni Jesus na siyang ating ipinapasa at ibinabahagi sa mga umiibig kay Jesus, sa mga nagnanais sumunod kay Jesus. Ebanghelyo pa lang yan. Dagdagan pa natin. Punta naman tayo sa ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, ipinakita naman ng kwento ni Ezra kung ano ang magagawa ng salita ng Diyos. Ayon sa kwento, tumayo si Ezra sa isang entablado at ipinahayag niya ang nasusulat sa aklat ng kautusan.
Parang parehas sa ginawa ni Jesus. Tumayo rin si Jesus at binasa ang nasa aklat. Si Ezra, mula umaga hanggang tanghali, binabasa niya ang laman ng kautusan. At doon, pinaliwanag niya isa-isa ang nasusulat sa aklat. At ang lahat ng taong nakarinig, nabagabag ang loob. Sila'y nag-iiyakan sapagkat nabagabag ang kanilang kalooban. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa katuparan ng buhay ng mga gawa ni Jesus na siyang ipapasa o ibabahagi para mabagabag ang loob ng lahat ng tao at ng lahat ng nais umibig sa Diyos. Ito yung makukuha at matututunan natin sa ating mga pagbasa ngayon. Alam niyo po, bilang pari, kadalasan sa aking mga homilya o yung mga pang-araw-araw na pagninilay ng salita ng Diyos, aaminin ko po, una po akong natatamaan. Una akong nababagabag. Gabi pa lang, hinahanda ko na kung ano ang aking homily para sa kinabukasan. Kaya gabi pa lang, tinatamaan na ako. Dahil yung salita ng Diyos, ito kadalasan ang kasagutan sa mga pinagdadaanan ko. Namamanghanga ako eh. Paulit-ulit naman ang salita ng Diyos. Paulit-ulit naman na nababasa ko ang salita ng Diyos. Pero sa tuwing babasahin ko ito, mayroong bago. Mayroong mahuhugot. Mayroong mga pangaral na akmang-akma pa rin sa aking pinagdadaanan. Sa lahat ng mga taong mayroong pinagdadaanan ngayon, sa lahat ng mga taong nababagabag dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, wala naman tayong ibang sagot dahil wala namang kasiguraduhan ang nangyayari sa atin. Pero ang salita ng Diyos, ito ang magpupunan ng lahat ng ating mga katanungan. Ito ang magbubukas ng ating mga kalooban. At ito rin ang babagabag sa ating mga isip at puso na naliligaw. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo posibleng mayroong problema at pagsubok. Mahirap naman talagang sagutin ang mga ito. Pero ang salita ng Diyos, sigurado maibibigay ang anumang bagay na hinahanap natin sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay katuparan at mga kwento ng buhay ng Diyos. Ganito po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mga kwento at gawa ng Diyos na pinapasa para mabagabag at mamulat ang lahat upang mas lalong ibigin natin ang Diyos. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng misyon ni Kristo na ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento rin ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo at aming sasambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila nang hindi iniisip ang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok sa panahon ng pandemya, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita. Papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawangis mo sa kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog, upang kaligtasay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakindaan, dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Langin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,